Ang henerasyon ngayon, kahit pa sabihing nakapagbasa ng mga history books, ay maaring may hindi pa gaanong nalalaman tungkol sa Liberation of Manila. Kaya naman narito si Xiao Chua para sa idetalye sa atin ang maaksyong kaganapan sa bahaging yon ng ating kasaysayan. Mga saysayang araw po, it's showtime! 68 years ago, noong linggo, February 3, 1945, dumating ang mga Amerikano sa Maynila at sinimulang bawiin ito mula sa mga Hapones. Ang labanan na ito na tumagal ng isang buwan ay tinawag na Battle for the Liberation of Manila. Sa araw na iyon, agad na napalaya sa gabi ng mga Amerikano ang civilian internment camp sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan nakakulong ang mga nangangayayat na ng mga sibilyang Amerikano sa Maynila. Sa pagpasok ng mga Amerikano, may pagkakahati ng naganap sa hukbong Hapones. Inatasan na ni General Tomoyuki Yamashita, pangkalahatang taga lahat ng hukbong Hapones sa Pilipinas, ang lahat ng puwersang Hapones na iwan ng Maynila at tumungo sa kabundukan upang doon na lamang ipagpatuloy ang pakikibaka. Ang hukbong Katihan o Army, kung saan nabibilang ang commander ng buong puwersa na si Yamashita, ay sumunod sa kanya at lumalayo na sa Maynila. Ngunit ang hukbong pandagat o Navy sa pamumuno ni Rear Admiral Sanji Iwabuchi ng Manila Naval Defense Force ay nagpasaway kay Yamashita at nanatili sa Maynila upang ipagtanggol ito. Dali-daling pinakalat ni Iwabuchi ang mga Navy na walang kasanayan sa pakikidigma sa lupa. Binomba at pinabagsak nila ang mga tulay, kaya lubos na nahirapan ang mga puwersang Amerikano. Noong February 23 lamang umabot ang mga Amerikano sa Intramuros at upang maiwasan ang mas maraming kamatayan, imbis na aeroplano, kinanyon nila ito ng artillery shells. At dahil wala namang pinipiling kakampi o kalaban ng mga bomba, marami pa rin ang namatay sa mga labanang ito. Pinangharang ng mga Hapones ang kanilang mga bihag sa mga pader upang sila ang unang makanyon. Sa pagkubkob ng Fort Santiago noong February 25, torch blower ang ginamit nila sa bawat kwarto upang lumabas ang mga Hapones. 600 bihag na sundalong Pilipino-Amerikano ang iniwan ng mga Hapones sa isang masikip na kwarto hanggang sila ay mamatay sa gutom at suffocation. Inilibing sila sa ilalim ng marmol na krus na ito. At sa pagkahuli nga ng mga huling sundalong Hapones sa gusali ng finance, nagtapos ang labanan sa Maynila noong March 3, 1945. Sa matagal na panahon, ang mga Hapones naman ay inakala natin na naging makahas sa pagpatay ng mga tao dahil desperado na sila sa pagdating ng mga Amerikano. Ngunit, sa mga insidente ng atrocities dito sa Maynila, makikita na sistematiko ang pagpatay na ito na maaring may basbas pa mula sa Tokyo. Sistematiko ang paglusob sa mga kabahayan, mga ospital, mga simbahan upang pumatay ng tao. Ibayoneta ang mga bata at gahasain ang mga babae. Sa lahat-lahat, 16,665 ang namatay mula sa hukbong Hapones. 1,010 lamang mula sa hukbong Amerikano at ang totoong naging biktima ng kapwa pagbomba ng mga Amerikano at ng sistematikong pangmasakre ng mga sibilyan ng Hapones ay 100,000 mga sibilyan. Ang lubos na nagbaka ng kasawian ay ang mga Manilenyo. Ang Maynila ang naging ikalawang pinakagumuhong allied na lungsod sa daigdig, pangalawa lamang sa Warsaw, Poland. Ngunit, ang Rape of Manila ay tila hindi na natin natatandaan. Hindi natin napapagtanto na katulad din ito ang naging karanasan ng napakaraming mga bayan sa Pilipinas noong digmaan. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shout.